Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, may gagawin ulit tayo dito sa KRY 200cc natin, si 3D. So ayan, ang gagawin natin dito ay magbabaklas tayo ng stator coil kasi medyo mahina na yung charging ng battery niya. Bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin, Anos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. So ayan, tara, para hindi na masyado mahaba yung introduction natin. Ay mga ka-DIY, shoutout muna natin yung mga tropa natin na naka-KRY, KRC at KR 150 200cc, Mapa-Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Dito natin bapaklasin lahat to para ma-trace po natin. Mapalitan po natin yung mga ka-DIY. Yung stator coil. Ayan. Size 8 po yung bolt. Starter, kailangan natin baklasin to. Yung cover na magneto. Ito mga ka-DIY ng magneto gasket nito. Pang ano yata yung naipalit natin, Anos Vlog, no? Trader. Hindi. Ito ang gasket. TMX. Parang pang TMX yata, nakalimutan ko. MX. May separate vlog tayo niyan, so check na lang sa playlist natin. May playlist naman tayo. So, wag nating pag-anuhin ito mga ka-DIY. Oh. May mga sizes. So, may mga sizes po ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano ha? Iba sa baba. Stainless po yan. Baba to. So, may baba. Ito yan, ha? Meron pang isa. Tuloy natin to. Yung wire kasama dito mga ka-DIY. Wire yun. Kasama niya yan. Muntik ng mahulog. Dito po yan. Labas. So, yan. So, yan po siya. Ilapat na natin mamaya. Nalinisan na rin yan. Nalinisan na rin natin yan mga ka-DIY. Kailangan mo kasing tanggalin ito mga ka-DIY kasi hindi mo ito matatanggal pag hindi mo tatanggalin ito. Kaya itong tornilyo na ito. Yan. Normal na yan na may langis dyan mga ka-DIY. Ito ng basahan. Kaya punasan muna natin itong mga tagas ng oil mga ka-DIY. Medyo itim na rin. Yan, meron pang isa dito mga ka-DIY na maliit yung Mahaba. so okay. Ganyan yung pamukpok nyo, yung plastic ha. Kaya nyo yan, ilalabas po talaga dyan. Natin lagyan ng pangsalin eh. Meron po talagang nalabas na langis dyan. Medyo madami-dami. Yun. Dito yan mga ka-DIY. So, nandito yung stator. Ano? Parang may sunog na yung iba. Check natin. Pagbabaklas ito, dalawang tornilyo lang naman ito mga ka-DIY. Tapos iikutin natin yun. May patungan. Tuloy ito rin. Galing ah. Nagagaling-galingan. So yan yung paluwag para sa kanan. Lagi nyo pong tatandaan sa lahat naman ng tornilyo, counter at yung ano namang higpit counterclockwise. Hindi naman kayo magkakamali doon mga ka-DIY kung naiintindihan nyo yung counter at saka counterclockwise. Bilis ah. Oo, kasi nalawagan na natin kanina yan. Pag factory yan, tumutunog pa yan. Tek! Ganun, no? Parang crispy. Parang crispy hito. Ngayon, titignan natin yung wire. Tanggalin nyo rin to dito sa socket mga ka-DIY kung ilang wires to. So, 4 wires lang po ito. 4 wires.
So ay mga ka-DIY, hanapan muna natin. So binalik muna natin yung mga tornilyo para hindi magkawala-wala. So yung gear niya nandito naman. May dalawang washer yan, may kabilaan. Tapos ito, yung starter gear dito. Para sa cranking yan. Yan, tinanggalan natin yung rubber dito, yung lock nitong wire para yung harness. So dito na lang natin ipapadaan kasi pinutulan na po natin para ito na lang yung dadalhin natin mga ka-DIY. Ibubuo na lang natin. So yan yung papalitan natin mga ka-DIY. 8 na coil. 4, 4. So 8 coils siya. Okay? Nag-charge pa rin naman po siya, gumagana pa rin po. Ang symptoms nito, ang cause kung kailangan nyo na magpalit, yung charging niya mahina. Dapat ang charging ng motor pati sa sasakyan 14 volts above, 14.5, maganda na po yun. Tapos pag naandar 13, ganun. Ito kahit matagal lang nakaandar, nasa 13 pa lang, ang bagal po niyang tumaas. Tapos ang isa pa na symptoms ay yung paiba-iba ng idle. Tapos pag mainit na yung makina, namamatay-matay. Mahirap pa andarin. Oo, tapos mahirap pa andarin, hard starting. Tapos hindi niya nasusunog ng maigi yung yung gasolina. So mabilis kang magpalit ng spark plug kasi napupundi lagi. Dapat kulay brown or golden brown yung tip ng spark plug. So ito yung nagpo-produce kasi ng kuryente. Okay? So yung ibang KRY AC, yung iba DC. Kaya dapat alamin niyo yung ipapalit niyo kung AC ba o DC, dapat yun din ang ilalagay niyo. Kung AC, AC yung kukunin niyo. Kung DC, DC rin. Kung ang ibig sabihin ng DC, direct drive po siya, sa battery po siya kumukuha ng power o yung supply ng kuryente. Sa AC naman, sa main drive. So kaya mga ka-DIY, ito yung pagpapatuloy ng vlog natin dito sa pagpapalit ng stator ng KRY 200cc natin. So ito yung stock niya, hindi tayo makahanap ng ganito mismo na replacement. Original ay makukuha mo mismo sa kasa ng Rusi. Nung ka makakakuha. Kaya lang mahihirapan tayo. Ang ginawa natin, bumili na lang tayo ng aftermarket. Yan. Yung brand na nakuha natin ay KSR. So pag KSR, Thailand po yan. Yan, Thailand. Pero itong nabili natin pang Rusi 125. Yung 125 na mga old. Kasi yung 125 ngayon, na sila, AC na. Ito kasi yung mga 125 na old, DC na. So parehas lang po ng color coding yung nabili natin. Yung sakit lang ang iba. Kasi sa KRY 200, ganyan yung sakit, 4. Pero ito, 6 pin yata to. So, ganyan yung packaging niya. Yan, nakalagay Thailand po yan. Okay, genuine parts. So, unbox natin. Ganyan yung itsura nung bago. So halos lang sila, medyo malaki talaga yung original. Hindi ka makakabili ng ganito na aftermarket kasi ito yung original niya. Pwede ka makabili nito mismo galing sa motor na parts out. Ganyan. Ito yung bago. Actually malaki na rin to doon sa ibang brand na aftermarket maliit lang, no? Halos hindi sila magkano. So sa coil mga ka-DIY, mataba din to yung coil niya, 8 din. 3 butas. Okay? Ito yung bago natin. Pang Rusi 125, TC 125. So yung color coding niya parehas lang. 2 dilaw, pure yellow, isang green na may white stripe, tapos isang blue na may white stripe, white line. Okay? Pulsar nila parehas lang din yung kulay. Yan, blue and green. Ito po yun yung sa pulsar. Pulsar, ang ibig sabihin. So yung sa socket lang, ito yung socket nya na kasama, 6 pin yan. Kaya iba dito sa socket ng Rusi. Kaya ikakat na lang natin
kinat natin kasi, pero ito pwede na nating tanggalin to, tapos ilalagay natin, sisiksik natin to. Okay? Yung link kung saang store ko nabili, lagay ko lang sa description below. Nasa 11, tawaran natin ng 1,000. Pero yung original mismo ng TC125 within China, mga nasa 1,500 yun, pwedeng 1,200, 1,300. Ito mas maganda, Thailand ito eh, Thailand parts. Okay, okay na. Punasan lang natin to. Yan, punasan na rin natin to. Ilalagay na natin. Huwag nyo nang galawin yung timing. Ito yung mga timing mark tinatawag. So hindi na to binubuksan pag ito timing mo, kasi dito mo na siya makikita sa mga butas. Yan, pagtatanggalin mo yan, saka ito pag i-adjust mo to, dito mo makikita yung timing. Nilabas nyo, ganyan lang. Tapos tatapat na natin itong butas. Okay mga ka-DIY, sasalpak na po natin. Ang unang ipapasok natin itong wire palabas. So itong rubber, kailangan natin may siksik dito. Parang lock nya sa guide. Yan, sagad natin dito. Kailangan pa to, palalabasin mo dito eh. Itong rubber. Kailangan na mapalabas natin yung ulo nya. Para hindi siya mapasukan ng tubig. Ayan, medyo ito yung nahirapan namin. Sige rin, sige yan. Yun! Okay na mga ka-DIY, ganyan o, style nya. Tapos ito, ilabas natin na maayos. Kasi parang rubber seal nya yan. Para yung tubig hindi pumasok. Kasi hindi pwede mabasa ito, mag-ground siya. So ganyan siya. Kasama pala natin Lawrence. Oh, diba? Tapos tapat na natin. Yan, sa butas. So ayan, lagay na po natin mga ka-DIY. Make sure lang po na yung paglalagay, itong wire na to, hindi ito nakapatong sa ibabaw. Dapat na nakapatong ito, yung pinag-soldering. So ganyan po siya. Tapos itatapat po natin siyang ganyan. At the same time ito, ganyan yung style niya ha. Hindi po yan nasa ito, dapat nakalabas. Kasi yan yung para sa ignition. Yung pulsar. Pulsar? Pulsar. All pulsar. Pulsar. Okay? Yun. Oops. Isa. Yan. Sure kayo dyan yung pang... Sige. Kailangan mahigpit ata yan. Oo, kailangan mahigpit yan kasi hindi maluwag. Sige, kita mo lang. Connection to ito. Wala na ba? Yeah, up. Isa. Para yan yung sa timing kasi, yung kuryente. Tapos, so ngayon, pag hindi mo maitapat yung butas, kasi maano yung wire doon, hilahin mo lang ito mga ka-DIY. Kailangan natin hilain ito eh. Ito na naman tayo sa hila. Medyo dahan-dahanin nyo ito para hindi kayo maputulan. Hilain talaga natin ito. Dahan-dahan lang naman yan. Yun. Ito kasi kumukontra to, may magnet po kasi yan. Yung coil. Yan. Yun. Okay. Ito nga. Dapat na. Lagay mo na, Lawrence. Marunong ka magpasok sa butas? Marunong ko. Okay. Yun. Bago nating recruit Lawrence. Helper. No. Tirani ko din yan. Nag-umpisa ka talaga sa helper. Mamatut mo pa. Higpitan po natin ano. Wait lang po. Okay. May tamang baka.
Dapat equal yung higpit nito para tama yung lapat niya. Kaya na natin mga ka-DIY, salpak na natin. Yan, salpak na natin tong stator, pero lagay muna natin to. Ito, yung malaki nandito kasi para maglapat, gabos wrench. Ito maliit para dito sa gear ng starter. Ito yung nagpapaikot kasi sa starter. Yung ganyan. Yung washer. Yung washer yan para ano, yung gap. Yun. Mamagnetin niya kasi yan eh. May magnet. Sakit na, mamaya na lang, madali na lang yan. So ang gagawin natin, talagyan na natin yung mga dapat na ilagay na tornilyo. Ilapat ko muna to. Nailagay na natin yung cover mga ka-DIY, yung stator cover or magneto cover. Kasi yung stator, magneto din ang tawag dyan. Ilalagay na natin to. Ito yung kakaiba sa lahat, stainless kasi para dito yan. Okay. Yun na yan. Ito muna unahin natin. Kita nyo na maigi. Para walang tagas. Yun. Tapos saka natin ilagay ito. Yung gear. Okay. Pasok muna natin to. Make sure na yung mga washer nakalagay. May guide po yan, sir. So, yan, bago nyo ilagay ito mga ka-DIY, bago yung salpak, testing nyo muna kung magkatapat kasi pag hindi magkatapat to, mahirapan na naman po kayo mag-ikot nito. Tama? Yun. Yun. Tapat lang. Okay. Yos. Lagyan na natin yung mga tornicles. Okay, doon. Ganyan ka lang. Ayos yan. Kaya ba? Kaya po. Kala ko po. Size 8 lahat ng mga tornilyo nito. Babay, no? Fish. Ito. Natin para maglapat muna. So, ayan mga ka-DIY, nilalagay na po natin yung wire niya dyan sa may terminal. So, binaklas natin yung ibang wire kanina, yung mga oil wires ng galing sa KRY 200cc natin na ano, stator. Ito yung pang ano natin bago. TSR brand na pang Rossi 125 or Gala or Honda. No, tsaka ibang China bike. Pwede yan. So, gano'n lang po. Mahirap lang yung anong pagbaklas niyan. So, ganyan yung isura niya. So, pag bibili nyo yung bagong stator, ganyan po ang replacement. 6 po yung lagay ng pin. Dito sa KRY, 4 lang. Okay? Pero yung binili natin, 4 na wire. Yan. So, kabit na natin. Salpak muna dyan. Yan, so, lalagay na natin doon sa may sakit din niya sa loob, mga ka-DIY. Nandyan lang yung wire sa loob. Tutunog naman yan, maglalak. Yan, iayos natin yung wire. Yan. Sa ganyan. Tapos lagay natin yung bakal niya, yung bracket. Yan, inihigpitan na po. Tapos try na natin na pandarin mamaya. Yun, Mahigpit na. may quit na. So yan, try natin mga ka-DIY kung tama yung pinagawa natin. Kasama natin si Lawrence at saka si Anol's Vlog. So try natin yung bagong bilik natin ng sticker kung 1 click. Tapos matagal lang din nagamit to, mga isang buwan. Isang buwan. Iwan natin yung voltmeter nya. Yan, 12.9. Okay pa rin yung battery natin. Try natin kung on start na. Okay yung napili natin. So, diba? Yan, tumataas na agad, oh. Dapat ganyan yan, tataas na kasi nag-charge na po siya. So yan mga ka-DIY, pagka ganun po yung symptoms ng
KRY 200 ninyo, paiba-iba yung idle, pagka mainit yung makina, namamatay-matay, tapos matagal mag-charge yung battery. Dalawa lang po yung problema, either sa mga wiring, yung contact, yung stator ninyo o yung rectifier baka hindi nag-charge. Okay? So hindi naman po kayo magkakamali, dalhin nyo na lang yung sample, paklasin nyo, or magtanong kayo para sa mga Rusi Gala, Rusi DL 150, 110, tapos yung Rusi 125, basta ganito yung pin o yung wire nya, ang color po din ng wire, full wave po ito, full wave pag ganyan, 8 coils tapos 4 wire. Ito yung green para sa ground, itong blue para sa CDI, spark, tapos yung dalawa para sa output ng rectifier. Input ng rectifier, output po kasi yung dito. So, okay lang na magkabaliktaran. Oo, yung dilaw, okay lang na magpabaliktaran yan kasi parehas lang po yan. Okay? So, ganyan lang po basta 4 wires na ganito po yung color coding. Hindi naman po kayo magkakamali yan. So, nandun na rin po yung, nalagay ko na yung link kung saan ko na pinag-store. Nalagay ko na sa description below. Okay? KSR Thailand, yung nakuha natin. Thailand po yan. So, okay naman po. Kaya habang tumatagal, kasi full charge pa tayo, tataas din po yan mga ka-DIY. Okay? Kaya naman pinamay natutunan ng Voice of Vlog content natin sa ngayon. Dahil dito sa SPD, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Ingat po kayo sa pag-DIY. Dahil dito sa SPD, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa SPD, sharing is caring. So, ano shoutout muna natin? Lawrence, ano apelyido? Sanchez. At siyempre, Anonymous Vlog, pag-subscribe na rin sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya mga ka-DIY. So, ayan, maraming salamat. To God be the glory and burn time. Signing off.